natin ang Panginoon. Ako ay isang Katoliko at nanggaling sa Katoliko na meron ding samahan na Legion of Mary. At sa tuwing sisimba, ang hawak ng kamay ay hindi Bible, kundi rosary. Kaya dumating ang panahon, salita ng Panginoon na susulat, dadapwat dumarating ang oras at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, dumating ang tawag din ng Diyos na sinabi sa akin ni Pastor Boy na sumama ako sa mga mananalangin ng warrior prayer. At ang kasama ko noon ay si Gloria, si Caporita, si Mina, si Sister Raquel, ang spiritual leader namin, si Sister Nilda. At magpapakilala ako na ako po si Procesa Saginsin Reyes. Ang aking atang ay taga rito sa Angono, Rizal. Ang mother ko ay taga Los Baños, Laguna. And I was born in Los Baños, Laguna. 10 kaming magkakapatid. 8 ang babae at 2 ang lalaki. Ang trabaho ng atang ko ay sa Bureau of Telecommunications sa Taguig. Ang kapatid kong Kuya Rene na matanda ay sa Ayala, Makati, Insular Life. Nakatuwang ni Atang ang aking kuya sa pagpapaaral ng aking mga kapatid. Mula sa bunso hanggang pang-5, nakatapos sila ng college at ako naman ay second level college undergrad at hindi ko natapos dahil napababayaan ko ang aking anak. Dumating ang panahon na hiwalay sa amin ng kapatid maagang nag-asawa. At ang nakapalaran niya ay si Kuya Boy. Sumapit po ang oras at ang atang ko ay nagkasakit, malubha at kami nagdalamhati. Umiyak kami at ako noon ay grade 5. Lumapit sa Panginoon. Ang aking niluluran pa noon ay altar, isang krus, Virgin Mary, at ang Santo Niño. Dininig naman ng Panginoon ang aking mga panalangin, kaming magkakapatid. Dahil sabi namin sa Panginoon, maliliit pa ang aking mga kapatid. Bigyan mo po ng buhay ang aking atang. Sinalita ng Panginoon at nasusulat ang lahat ng mga bagay na inyong hinihingi sa panalangin na may pananampalataya ay ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kaya naman patuloy ang pagpapasalamat sa Panginoon. At habang ang atang ko ay nasa hospital, dinadalaw ito ng kapatid ko at kasama niya si Kuya Boy. Nakita ng kuya ko na si Kuya Boy ay may dalang mga gamot na kinukuha niya sa kanilang butika. Sa kabila ng lahat ng
Sa kabila ng lahat na wala siyang hanap buhay, kumilos at gumawa siya ng pagtulong sa aming atang. Kaya, ganon ang pagsasalamat sa Panginoon na merong mabuting puso na tumutulong sa amin at nakarecover ang aking atang lumakas at dumating din yun nang siya ay nag-retirement. At ang retirement na nakuha niya ay ginamit niya sa pagtitinda. Nagtayo siya ng tindahan sa harap ng bahay namin. Nagtinda ng kaunti, bigas at iba pa. At nakakuha siya ng GSIS pension. Nang ako po ay nasa high school, third year, ang kapatid kong lalaki ay nasa second year. Nabanggit ni Ate Marita na sayang ang mga benefit na hindi niya nagagamit sa kumpanya niya. At ito ay binigay sa amin magkapatid. Kaya kami ay nakapag-aral, nakapag-enroll, ay dahilan din sa educational plan ni Ate Marita. At sa tuwing kaming kukuha ng examination, first, second, third periodical, pinagkakalooban kami na mag-take ng exam hanggang sa dumating ang salita ni Miss Sam Victories na hindi na kami makakakuha ng examination. At ito'y sinabi ko sa aking mga magulang. At sinabi ni Ate Marita na sasabihin ni Kuya Boy at lumapit si Kuya Boy sa kanyang tiya Nessa. At kami naman ay pinayagan kumuha ng Teacher Nessa ng examination. Nang mag-fifth grading na, pinatawag ako sa principal, si Miss Medina, sabi sa akin, na dumating na ang educational plan nyo. Nabuhayan ang aking loob at nawalang agam-agam na mga nasa sa loob ko at nagpasalamat ako sa Panginoon. At sinasabi ko na hindi napahiya si Kuya Boy sa paglapit at pakikipag-usap niya sa kanyang tiya. At nag-resign na rin si Ate Marita sa trabaho niya at ang pumalit namang magtrabaho si Kuya Boy sa Reynolds Aluminum. At dumating din ang tawag sa puso ng Kuya Boy. At si Pastor Boy at kanyang kapatid na babae, si Pastora Oklet, na may pananampalataya, ay tinawag na tipan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang nasusulat, ang salita ng Diyos, at tungkol sa akin, ay aking at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Ang aking espiritu ay nasa sa iyo. At ang aking mga salita ay inilagay ko sa iyong bibig. Hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan paman. Nakatapos po ako ng high school at dumating ang pagkainip sa bahay at ako po ay naghanap din ng trabaho. At ang trabaho ko po sa Supreme Baby Wear na nagpasok po sa akin na isang designer
si Kuya Vic na asawa ni Ate Minyang at doon po rin siya nagtatrabaho sa Supreme Baby Wear at ang trabaho ko po doon ay revising at kung wala na po akong magawa, ay nililipat ako na supervisor sa stamping department. Tumagal din ang paghahanap buhay ko at nakilala ko po ang pangasawa ko na nagkatagpo kami sa crossing na naglalakad. Doon po kami nagkakilala. Napapuntas naman siya sa trabaho niya sa Reynolds Aluminum. Nagkalapatan kami ng loob, nagkakilala sa isa't isa, at nagkasundo na magpakasal. Ang kanyang mga magulang ay pumunta sa amin at itinakda kasal namin at kami kinasal sa Katoliko. Binayaan kami ng isang anak na babae. At sa pagsasama namin, 1 taon pa lang ang aking anak, nakapinsan ako sa aking mga magulang. Napagal ako dahil asawa ko ayaw tumigil sa aming bahay dahil nahihiya siya sa aking mga kapatid, kaya siya nasa kanila at ako naman ay dinadala sa kanila. Kumbaga, pabalik-balik, parito. Kaya, napagal din ako at ako'y lumapit sa Panginoon at sinabi ko, Panginoon, nais ko pong magkaroon ng sariling tahanan. Sa papaano po kami magkakaroon? Sapat lang ang kinikita niya sa Reynolds Aluminum. Sapat lang sa aming kabubuhay. Saan po kami kukuha? Tugon ng Panginoon. At isang araw, ang asawa ko ay umuwi at sabi, nagtatanggapan daw ng sa Dubai Aluminum Company. Umuwi ang British at tumatanggap na mga empleyado sa Reynolds Aluminum. At nangyari, mabuti na lang sinabi sa akin. At kung nakatapos, di nawala ang swerte. Mabuti na lang at sinabi niya na natapos na ang first and second batch at huling recruitment na lamang. Third batch. Ang sabi ko, mag-apply ka. Magbaka sakali. Baka yun na pagkakataon. Sinagot niya ako na ayaw. Paano tayo mahango sa ganitong kalagayan? Habang buhay ba na ganito tayo? At nangyari, pagkabukas, hindi na siya pumasok. Pumaroon siya sa office, sa British, at siya raw ay in-interview, nakapasa naman siya, at ang buong katawan niya ay pinisikal, napasa naman siya. At pinabalik siya ng ganong araw. Pagbalik niya ng ganong araw, ma-absent ulit siya sa Reynolds Aluminum. At ang alam ko, binigay na lang sa kanya ay passport, airplane ticket, at ang schedule ng kanyang pag-alis. Year 1981, nang siya'y umalis. At nang siya'y umalis, sinabi rin niya na ayaw niya magtagal doon dahil ayaw niyang tumanda sa ganong magkalayo. Gusto na lamang at nais niya na magkaroon ng sariling tahanan at panghanap buhay. Nangyari at naganap ang nais niya. Tumugon ng Panginoon sa aking pagdalangin. Ang salita ng Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahihirap na hindi mo nangalaman. At dumating
na ang kanyang sulat, una, at nababalita na siya ay magandang kalagayan sa barracks na tinutuluyan niya, ay aircon at ang kanyang mga panilang pagkain ng mga empleyado ay libre. Panahon yon wala pang cellphone, kundi nagsusulatan lang kami. Mas lalo pang lumapit ang paglapit ko sa Panginoon dahil hindi ko siya nakikita. Dalangin na lang ang aking sandalan mula sa Panginoon. At dumating ang panahon, nagkaroon kami ng guys, bumili muna siya ng lupa sa Bloomingdale, hanggang sa pangalawa, nakaipon hanggang sa nakapagpatayo siya ng bahay. Ang anak ko noon ay 9 na taon lamang. Ang kapitbahay ko, yung kapatid kong kuya, Rene, na may bahay, walang pamilya at binata. Ganon haba ng panahon na kami magkalayo at dumating din ang panahon, nagkaroon siya ng sasakyan at tumigil na. At ang aking anak ay nakasama pa namin na mag-graduation at nakatapos ng physical therapy. Tumagal din na tigil ang aking anak sa bahay hanggang naghanap na rin siya ng trabaho. At natagpo niya ang trabaho niya sa Getz Pharmaceutical Company na hindi na siya umalis dahil maganda naman ang benefits na ibinibigay ng kumpanya na lahat ng mga medrep ay pakotse at tuwing tumatagal ng halos 5 taon, ang kotse na ginagamit nila ay binibigay na at binabayaran na lang ng mura at nag-i-issue ulit panibagong sasakyan. Tumagal ang aking anak sa trabaho na may 15 taon. Hanggang nasumpungan na rin mag-asawa, nag-asawa siya ng 30 taong gulang, at nagkaroon kami ng apo at nagkaroon kami at binihipan si Aiza ng anak dahil matagal din siyang hindi nagkaanak, halos 3 taon. Kaya po, kami ay nag-aruga na lang ng apo. At dumating din yung oras, nagkasakit ang asawa ko. At siya'y kinuha ng Panginoon at naiwan sa akin ang mga apo ko na ako ang nag-aaruga. Patuloy sa paghahanap buhay ang aking anak. Di inaasahan. Dumating sa buhay niya ang pagkabigo, nalilapitan siya ng isang kamag-anak na sila'y naloko, nilinlang, magpipinsan sila na may mga asawa. Nalupaypay ang aking anak dahil ang mga investment nila sa una ibinigay. Noong pangalawang invest, hindi na naibigay at nagtago na nga. At sa gayon, lupaypay ang aking anak at sinabihan siya ng kaibigan niya, buhay ang mahalaga, ang pera ay kinikita. At sinabi ko rin sa kanya na magpakatatag ka. Pero sa kabila ng lohon, sa kabila ng lahat ng iyon, apektado rin ako. Kaya sabi ko, huwag kayong gaganti. Ang Panginoon nasa Panginoon ang ganti at ang paghihiganti. At ang lahat ng inyong ginawa ay ipagsusulit sa harapan ng ating Panginoon. At nakabangon ang aking anak. Ipinasa Diyos ang lahat. At dumating sa akin din ang mga salita ng Panginoon sa taong manloloko. Sapagkat ang salita ng Diyos
Mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang lahat ng kasaganaan na kanyang tinatangkilik ay sa masamang pamamaraan ng galing sa pangloloko niya sa tao. Kaya ang lahat ng bagay na ito na nangganap sa aking anak ay amin nang nilagay sa kamay ng Panginoon. At tumatag din ako dahil napakita rin ng Panginoon naman salita sa akin nang kami papasok sa lugar ng subdivision ng Arbimar. Nakakita ako roon sa pader na nakatago pa, ngunit pinakita iglap sa akin ng Panginoon. Ang salita niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ang salita, magpanggang ngayon ng Panginoon, magsiparito sa aking kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya narito, Panginoon, sa oras na ito, salamat sa pagkakaloob mo na makapagpatotoo. At ngayon ko lang po naranasan ang tumayo rito. At magpapasalamat sa Panginoon sa kataas-taasang makapangyarihang Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo kasama ng banal na Espiritu. To God be all the glory